Diyos. Ngayon, ang tanong, kung ang Diyos ay nakatira sa atin, eh wala pang earth, wala pang nilikha, nasaan ang Diyos? Wala pang heaven, nasaan ang Diyos? Diyos niyo, hindi niyo alam kung saan atin. Kaya pinagtatawanan tayo ng ibang relihiyon eh. Sabi ng mga Arab, yung may mga Katoliko, Diyos nila, sinasamba nila, pero pinapako nila sa krus. Anong klaseng Diyos meron kayo? Binigyan kayo ng Diyos, pinatay niyo. Masakit. Kaya yung katotohanan. See? Now, sabi dito, wala pang mountains. Wala pang heaven. Wala pang earth. From everlasting to everlasting, thou art God. Simula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Iba po ang timeline ng Diyos sa timeline po natin. Tandaan niyo po yan. Ngayon, sabi dito, Genesis chapter 1, kabisado niyo naman na yan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ngayon, lumikha ang Diyos ng langit at lupa. Nilikha niya itong earth. Nagkaroon ng puno, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng ibon. O ano pang klase mga hayop. Hanggang nabuo sila Eva at si Adan. Ngayon, nung nagkaroon ng heaven and earth, nagkaroon na ng earth. Nagkaroon na ng form. Nagkaroon na ng life. Saan nakatira ang Diyos? Sabi dito sa Isaiah chapter 66 verse 1, Thus saith the Lord, the heaven is my throne. Now, saang heaven nakaupo ang Diyos? Kasi sabi na dito, kasi di ba, kung titignan natin, God created the heaven and the earth. So kung nilikha ng Diyos yung heaven, tapos doon sa nilikha ng heaven, doon din siya uupo. Tingin nyo, tama kaya yun? Tingin nyo, tama kaya yan? Isaiah chapter 66 verse 1. Thus saith the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Ano daw ng Diyos ang earth? Ano yung footstool? Ano yung footstool? Ha? Ano po yung footstool? Tungtungan, tapakan. Therefore, ang Diyos wala dito sa earth. True? Totoo? Kasi ang sabi ng Diyos, the heaven is my throne. Now, kung wala siya dito sa earth, sabi niya, ang trono niya nasa heaven. So, bago niya nilikha lahat, nung nagkaroon na ngayon, wala pa rin siya dito sa earth. Heaven daw, sabi ng Diyos, heaven, heaven, heaven. Take note, ang Diyos nakatira daw sa langit. Now, my question is, saang langit? Third. Kasi, ang tao kasi limited eh. Di ba? Aminin nyo, hindi, limitado talaga. Kaya kasi sa talas, nakakakit ng langit eh. Nakala ko ba, Pastor, bawal yung kasalanan sa langit, ba't si Satanas eh, nakakaakyat baba sa langit? Sabi ko, saan langit? Kasi di ba, kung titignan po natin, nung nag-aklas si Lucifer doon sa heaven, itinapon siya ng Diyos eh. Bakit? Bakit? Kaya ng Diyos ng kasalanan sa langit. Eh ngayon, kung nakakaakyat, panahon siya sa langit, aba po pwede na kaya? Pwede na kaya ang kasalanan sa langit? Kaya ang tanong ko, saan sa langit umaakyat panahon si Satanas? Kasi kausap siya ng Diyos eh. Naalala niyo sa kwento ni Job?
Uy, nakita mo ba yung anak ko? Sabi ng Biblia, si Satanas, going Back and forth. back and from. Oh. Bakit palagi? Ngayon, kung ang heaven na tinutukoy ng Diyos, tingin nyo sa akin ang heaven nyo. Saan heaven kaya yun? Huh? Saan? No idea. No idea. Balik tayo sa Genesis chapter 1. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. So makikita natin yung creation ng Diyos. Sabi dito ngayon ng Panginoon sa creation, sa Genesis chapter 1, makikita po natin, and God made the firmament. Narinig niyo na po yung turo na flat earth. Narinig niyo na? Dito, sa side na to. Narinig niyo na yung turo ng flat earth? Meron dyan. Dito, sa side na to. Alam niyo na yung turo ng flat earth? Wala, hindi niyo narinig. Narinig na. Yung tatawa, narinig. Sige. So, according to the flat earth, ang firmament po, ay ito po yung invisible dome na nakaharang sa ating globe. Actually, hindi naman sila naniniwala sa globe eh. No? So, kung alam niyo po yung Antarctic ice wall, yan po yung tinatawag nila na harang. Para ang, kumbaga yan yung bakod eh. Pinakabakod. No? So, doon sa may ice wall, meron po diyang invisible dome. At yun yung pinaniniwalaan nila na firmament. Ibig kong sabihin, hindi ka pwedeng lumakas, hindi rin ka pwedeng pumasok. Malinaw yun. Ngayon, according to the dictionary, ang firmament po, ito po yung extended barrier. Oh, may barrier pala talaga. Ano? Totoo kaya sila? According po sa dictionary, ito po ay yung first heaven. Barrier kasi, ito yung naghihiwalay sa atin sa outer space at saka dito sa earth. So, meron po tayo yung tinatawag na first heaven. Okay? Malinaw. First heaven. Saan po yung first heaven? Saan? Sa daigdig. Siyempre nandito po yun sa daigdig. Pero saan po yung first heaven? Kasi sabi ng Diyos, the heaven is my throne. Hahanapin natin kung saang heaven nakaupo ang Diyos. Saan po yung first heaven? Outer space? First heaven po natin, ano? Kalawakan. Sino? Yan. First heaven yan. Nakikita yung ulap. Nakikita yung mga ibon na lumilipad. Nakikita yung mga aeroplanong dumadaan. Yan po yung first heaven. Naintindihan po? First heaven. Eh, nasaan naman yung second heaven? Sa tingin nyo, nasaan yung second heaven? Saan po? Kasunod daw ng first heaven. Tama. Magkakasunod. So, ngayon, balik tayo kay Genesis. Balik tayo kay Genesis. Para naman Genesis chapter 1. So, according to Genesis chapter 1, makikita po natin, after pong gawin ng Diyos ang firmament, which is the first heaven, sunod na ginawa po ng Diyos, bukod sa sun and moon, is yung mga planets. Right? Now, kung ang planets ginawa ng Diyos inside, kasi sabi ng flat earth, yung sun and moon nasa loob ng dome. Eh kung nasa loob pala sila ng dome, bakit yung Mars, yung Neptune, yung Jupiter nasa labas?
Unfair naman siguro yun. Di ba? So, ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang araw at ang buwan, kasama yung mga stars, gumawa rin siya ng mga planets. So, magkakasama si Sun, magkakasama si Moon, Mars, Jupiter, Neptune, diba? Magkakasama yan sila. So since magkakasama sila doon, at hiniwalay tayo dito, kaya nga naglagay ng first heaven, bakit? Kasi according to science, paglabas mo daw dyan sa first heaven, yung tinatawag natin outer space, or tinatawag natin galaxy, yun po yung second heaven. Nandun yung sun, nandun yung moon, nandun yung stars, nandun yung mga planets. Naiintindihan po? Nandun yung mga planets. Yung sun, at saka yung moon, hindi po sila local. Kaya kung makikita po ninyo, doon sa mga sumasakay na aeroplano, nagpas na ng ulap yung airplane, tapos nakita nila yung sun nasa ilalim ng ulap. Ay, ang babal pala ng sun. Mas mataas na ako sa sun. Eh, nandyan na pala yung sun, ba't di mo puntahan? Diba? Ang meron lang naman kasi tayo madalas, argument. Pero wala tayong proof. Yung police na kahit alam ng adik o mali ebidensya, di hulihin. Yung hindi adik, lalagyan nila ng ebidensya para maging adik. Bakit? Ang hinanap ng korte, patunay, pruweba, katibayan. Eh, yung pinaniniwalaan ninyo, wala namang katibayan yun. Diba? Ako, hindi naman masama na katulad nito. Araw ng mga patay. Hindi masama, bisitahin mo yung kamag-anak mo. Hindi po, tatay mo, lolo mo, linisin mo yung hindi masama yun. Alin ang masama doon? Pag nag-alay ka na, pag kinausap mo na, bakit? Masama sa Biblia yun. Sabi ng Diyos, huwag kayo nakikipag-komunikasyon doon sa mga patay na. Yes. Kahit nga yung sorcerer na, nagalit eh. Hindi po pwede. Kung namatay si Samuel, pinatawag siya gamit ang mga spiritista sa amin natin. Nagalit. Ano ka pala ng Diyos? Buti pa sila, alam nila. Kaya po sa paniniwala o pananaw, sa pananaw kasi, minsan, kanya-kanya tayo ng pananaw eh. Kanya-kanya rin po tayo ng paniniwala. Pero kung Biblia po pag-uusapan natin, wala pong silbi ang pananaw mo, pananaw ko. Walang silbi yung paniniwala mo sa paniniwala ko. Kasi, ang mananaig yung paniniwala ng Biblia. Hindi naman po tayo nagtuturo ng ayon sa sarili lang natin eh. Bakit? Ang tinuturo po natin, yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung ang first heaven ay yung nakikita natin, at yung second heaven ay yung hindi na natin makikita unless gagamit na tayo ng telescope. Yun yung second heaven. Ngayon, nasaan ang third heaven? Kasi, kung titignan natin, sabi ng Diyos, nasa heaven ang kanyang trono. Hindi pa nilikha ng Diyos, may heaven na eh. Kaya kung titignan natin, sabi nga nila, ang English, ang English word, yung salitang English kulang. Kulang daw kasi siya. Kaya ang English nakadepende sa sentence kung paano mo gagamitin. Diba? Yung rice. Yung rice, English. Yung bigas, Tagalog. Diba?
Pero kung titignan mo sila, yung rice, pag tinanggal mo, kanin, hindi bigas. Tama? Kaya, kung pag-aaralan natin ang, alam ko naman, pag-aaralan na nito eh. Ang English talaga, nakadepende yan sa sentence. For example, no ID, no entry. Parehong no, pero magkaiba ng meaning. Kasi pag ginawa mo isa lang, halimbawa, ang gagamitin mo sa no is wala. Walang ID, walang Pasok. pasok. Ay, tuwa ang mga estudyante. Kada papasok, hindi naman dadala ng ID. Bakit? Walang ID, walang pasok. Pero sa tingin nyo, tama yung ganong pagkakagawa. Diba? So, walang ID, bawal pumasok. Pero pareho ng no. Kaya kung titignan natin sa English na God, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ginawa pa. Ibig sabihin wala palang tirahan ng Diyos kasi ginawa niya palang yung heaven. Out of nowhere, saan kaya nakatira ang Diyos? Pag-alagala sa kalawakan? No. Wala, hindi pa tayo pinubuo, may heaven na. Ayaw na. Diba? Ayaw ng heaven. Diba? Hindi pa pinubuo ang heaven and earth. Pero meron ng tirahan ng Diyos. Ngayon, saan ngayon nakatira ang Diyos? Sabi dito, 2 Corinthians chapter 12. Kasi mas mainam po yung nakikita natin, nababasa natin, mamamarkahan nyo po yan eh. Para pagdating ng panahon, itinuro na ito sa akin ah. Saan kaya yun? Saan ko kaya makikita yun? Sabi po dito, I knew 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Okay? Sabi dito, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth, such an one put up to third heaven. So, meron pala talagang third heaven. Ano? At dahil merong third heaven, syempre merong one, merong two. Saan daw dinala? Saan dinala? Third heaven. According to the Bible, sa Bible kasi hanggang third heaven lang eh. Do you agree? Sa Bible hanggang third heaven lang po eh. Pero sa ibang teachings, hanggang 7. Narinig nyo na ba yan? Sa ibang teachings po hanggang 7 ang heaven. Sa Bible po hanggang 3 lang. Third floor lang. Anghel, sa atin, sa Bible, sa lang yan, dyan lang eh. Diba? Pero yung hell, sa ibang teachings, 7 din. 7 gates of hell. Ganun din sa langit. 7 gates of heaven. Eh, saan tayo maniniwala? Sa sinasabi nila? O sa sinasabi ng Biblia? Kung sa Biblia po tayo maniniwala, mga kapatid, blessing po yun. Blessing po yun. Kasi, hindi natin kailangan bawasan. Hindi rin natin kailangan dagdagan. Bakit? Sapat na po ang Biblia eh. Kung kulang ang Biblia, gagawa pa uli ng panibago ang Diyos. Bakit? Kasi nung yung Old Testament, yung lumang tipan, kasi sabi doon, kulang na ang lumang tipan eh. Kaya nga gumawa ng pangalawa eh. Nagkaroon ng bagong tipan. Kasi kung hindi na luma yung Old Testament, walang New Testament. Paano ngayon gagawin natin yan? Yung mga nasa Old Testament ba, hindi na natin susundin sa panahon natin ngayon?
Eh lahat ng verse na ginamit natin, puro galing ng Old Testament. Oh. Eh kung ang magiging isip po natin, yung galing ng Old Testament, eh huwag na natin sundin kasi New Testament na, eh mas magulo ang mangyayari. Bakit? Nasa Old Testament kasi yung huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Nasa Old Testament po yun eh. Hindi ko pa akong hinihirapan bakit. Ano na yung mga. Di ba? Eh paano ngayon nga? Nasa Old Testament. Eh bakit hanggang ngayon sinusunod pa rin natin? Sige, pumatay ka dyan, ulo. Di ba? Ang Biblia po, guideline po natin ang Biblia. Kumbaga sa Explorer, ito po yung mapa para hindi ka maligaw. Bakit? Eh kasi tayo, sa mundong ito, tayo po ay mga explorer. Bakit? Hindi naman po tayo taga dito eh. Kaya ang tawag sa atin ni Pablo ay mga alien. Uy! Nasa Biblia wala yung alien eh. Oh. Ibig sabihin ng alien, hindi taga dito. Stranger. Ngayon, kung iisipin mo, uy, may alien pala sa Bible. Eh talagang merong kulay gray, malaking ulo, malaking mata. Ayun ang iisipin mo. Diba? Kaya, kung titignan natin, ang mga tao, ginagawa nila yung mga bagay na hindi naman nila naiintindihan kung para saan. Yan yung tinatawag po natin tradition. Tradition ang tawag po natin yan. Ginagawa mo ang isang bagay na hindi mo alam kung bakit. Doing without knowing why. Tradition. Bakit may Christmas? Bakit may Halloween? Bakit may Valentine's? Ayan, sigurado alam na alam mo yan. Diba? Ang daming tradisyon dito sa mundong ito. Ginagawa natin pero hindi natin alam kung bakit. Tama? Napakasakit. Napakasakit isipin na ang mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, mga walang natututunan. Noong araw yung mga Kristiyano nagtatago underground, mga pagbasa lang ng salita ng Diyos. Ngayon, meron pa tayong freedom of religion. Meron pa tayong freedom of speech. Pero hindi pa rin natin magawang magbasa ng Biblia. Ay, yung cellphone nyo nasira, kahit 15,000, bibili kayo. Tama? Huwag na tayo magluwan dito. Ang cellphone ko, peb lang. Oh. Eh, tiyak na mas magaganda yung mga cellphone nyo. Pero yung Bible, libre na at lahat, ayaw pa rin. Diba? Hindi po tayo matututo sa mga ganyan bagay. Ako hindi ko naman minamasama ang teknolohiya. Dahil ang teknolohiya nakasaad na mo sa Biblia. Sabi ng Biblia, yung mga airplane, sa Biblia yan. Yung mga barko, sa Biblia yan. Yung mangyayari sa mga susunod na panahon, nasa Biblia na po yan. Pinapos na nga ng Diyos, pinakita na lahat kanino. Kanino pinakita? Ha? Kanino? Kay John. Kilala niyo si John? John. Ha? Pinakita na lahat kay John na mangyayari in the future. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, nakapagbasa ng Biblia, nakita na natin, narinig na natin, pinag-aaralan natin, hindi na tayo natatakot sa mga kung ano pang mangyayari dyan. Bakit? Alam na natin. Hindi na po bago sa atin. Pero bakit may mga Kristiyano? Ano gagawin natin? Kasi ganito na, ganyan-ganyan na. Nagdarating na yung ganito. Na, lumabas ba sa newsfeed nyo na merong modern Noah? Lumabas ba sa newsfeed nyo? Meron ngayon sa Africa na gumagawa ng malaking arko. Gawa sa Bible, syempre. Kasi, sabi ng Diyos,
sinabi daw sa kanya, sa panaginip niya or ewan ko kung paano sinabi sa kanya, na ang mundo ay gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Kaya ngayon, lahat tumutulong sa kanya para gumawa ng ark. So, ang tawag sa kanya, modern Noah. Makabagong Noah. Ngayon, according to the Bible, sa tingin nyo, totoo ba yung kiniklaim ng taong yun? According to the Bible, sa tingin nyo, totoo? Kasi nungalingan po yun. Bakit? After Noah's flood, ang Diyos ay nagbigay ng covenant. Kanino? Kanino nagbigay ng covenant ang Diyos? Kay Moses. Ha? Tama ba? Kasi bumaha eh. Kaya ang Diyos nagbigay ng covenant kay Moses. Tama po? Kanino pa nagbigay ng covenant ang Diyos? Oh, na-confuse na kayo. Ganun lang kasimple. Kanino? Kay Noah. Ano ang sabi ng Panginoon kay Noah? Ano binigay ng Diyos kay Noah? Gumawa siya ng rainbow. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Eh ngayon, gumagawa siya ng arko kasi gugunawin daw ng Diyos. Eh, kung Biblia pag-uusapan natin, kanina tayo maniniwala? Ako maniniwala ako sa Biblia, kaya yung taong yun, sinungaling yun. Hindi mangyayari yun. Hindi magkakatotoo yun. Bakit? Nangako na ang Diyos eh. Na hindi niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Bakit? Kasi ang Diyos, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Hindi naman nangako ang Diyos na hindi ko nagugunawin ang mundo eh. Bakit? Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away. Lilipas talaga tayo. Kaya nga may bababang new heaven and new earth eh. Oh, eh patay tayo niya. Talagang gugunawin ng Diyos ang mundo. Dahil ito, itatapon niya saan? Diba? Kaya kung magiging mabusisi kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo naniligaw eh. Hindi nahihirapan yung magtuturo. Kaya nahihirapan yung nagtuturo kasi paulit-ulit, wala pa rin natututunan. Parang ganito sabi nung joke na narinig ko. Tuwing linggo daw ang pastor nagtuturo ng times. Tuwing linggo, puro times ang topic. Isang taon, 2 taon. Sabi ng mga membro, Pastor, bakit puro times yung topic natin? Isang taon na, 2 taon na, hindi pa rin nagbabago yung topic natin, puro pa rin times. Sagot ng pastor, hindi kayo natututo eh. Ibig sabihin, pag hindi mo na-clear, hindi mo natutunan yung isang bagay, hindi tayo uusad. Kaya ang mga Kristiyano, hindi lumalago kasi hindi natututo. Eh, doon pa nga lang sa creation eh. Doon pa nga lang sa pagiging Diyos ng Diyos eh. Hindi na natin maipaliwanag kung paano naging Diyos yung Diyos, saan nakatira yung Diyos, paano siya naging Diyos. Ang isang araw ng Diyos, ilang taon sa atin? Ha? Anong taon ngayon? 25. Ha? Anong taon niya yan? 2,000. Ilang araw sa Diyos? Kita mo, 2 araw. 2 araw pa lang. Nakailang tulog ka na, nagkaanak ka na lahat, nagkaapo ka na, namatay ka na, yung Diyos 2 araw ka lang. Iba ang timeline ng Diyos sa timeline natin. Kaya huwag ninyong pagdududaan ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos, si Kristo ay malapit nang dumating. Bakit? Iba yung timeline ng Diyos sa timeline natin. Kaya, kung titignan natin ang Biblia, titignan natin, sa totoo lang, mahihiwagaan eh. Pag nag-aaral ka ng Biblia, sabi ng Jeremiah chapter 33, 3, tama ba ako?
Jeremiah chapter 33:3, call unto me and I will answer thee, and I will show thee Great new. and Ano ba? great, Great! great and mighty Palagay na, things. kung mali ako ng binabasa eh. Great and mighty things. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam mo hindi? Alam mo hindi? Hindi na. Hindi mo pa alam. Kaya kung matatawag sa Diyos, para ipakita na. Ngayon, kung ikaw walang alam sa Biblia, more or less, wala ka rin alam sa pagiging tao mo. Bakit? Ilang bahagi meron ng tao? Sige nga, ilang bahagi meron ng tao? Sa educational, hindi ito tinuturo. Ilang bahagi meron ng tao? 3. Ano yung una? Body. Body. Ano yung pangalawa? Soul kayo ng soul. Papaluin ko na kayo eh. Spirit. Spirit. According to the Bible. Ano sunod? Soul. Pangatlo ang soul. E paglabas mo dyan, hindi nila tuturo yan. Kaya ang Biblia, ituturo niya lahat. Bakit? Kasi pag namatay ka, yung body mo, saan pupunta? Sa lupa. Yung spirit mo, saan pupunta? Sa Diyos. Balik sa Diyos yun. Diyos nagbigay ka eh. Eh saan pupunta ngayon yung kaluluwa mo? Sa langit. May problema mo ngayon kung saan pupunta. Di ba? Kaya kung wala kang alam pagdating sa Biblia, eh paano gagawin natin? Mag-aral ka. Huwag tayo pumasa kay pastor. Totoo yung Jeremiah 3:15. And I will give you, pastor, according to my heart, which shall fill you with knowledge and understanding. Pero, kailangan din natin mag-aral na sa sarili natin. Bakit? Anong sabi ni Joshua? Joshua 1:9. 1:8. Ha? Joshua 1:8 tsaka 9. Dati memorize ko yan, hindi ko na memorize eh. Pakilagay nga mga sabi lang. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Ito ba ay trabaho ng pastor? Ha? Trabaho po ba yan ng pastor? Hindi. Trabaho po natin yan. Ang salita ng Diyos hindi dapat nawawala sa ating mga bibig. Therefore, dapat nagbabasa po tayo. Huwag tayo umasa kay pastor. Eh kayo nga, pinagluto na kayo ng adobo. Gusto nyo may kamatis pa, may tuyo pa, may kung ano-ano pa eh. Di ba? Huwag natin iasa na ating pastor. Matuto po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Pag meron ka hindi naiintindihan, pastor, ano po ba ibig sabihin nito? Amen, kapatid. Lalago ka. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung nangyayari sa paligid natin, wala tayo alam eh. Alam lang natin, puro challenge. Wala tayong alam sa nangyayari sa paligid. PI Atlas, hindi ko alam. Project Blueprint, hindi ko alam. Niloloko na tayo ng gobyerno. At talagang lulukuhin tayo ng mundo. Bakit? Eh, ang prinsipyo ng mundo sa talas eh. Oh, di ba? Yan ang ano sa atin. Tayo bilang mga Kristiyano, sinabihan tayo ni Kristo na tayo ang asin sa mundong ito. Tama? Tayo ang liwanag sa mundong ito. Pinipreserve natin ang mundong ito. Kaya ang Diyos ayaw na pang tunawin eh. Bakit? May mga Kristiyano pa. Kaya malamang, pagdating ng Diyos, wala ng Kristiyano. O konti na lang. Tingnan yung nangyari kay Lot. Panginoon, kung may 50 po ba, gugunawin mo? Ay, hindi ko gugunawin. Bumaba, nagbig pa ng nagbig. Kung may 5 po ba, gugunawin nyo? Ay, hindi ko gugunawin. Eh, aapat lang sila. Ano nangyari sa Sodom at Gomorrah? Sira. Bakit? Hindi nila na-reach yung gusto ng Diyos. Kaya sa mundong ito, pag tayo hindi lumalago, tayo hindi natututo, napakadali lang po nating lukuhin. Napakadali lang natin maniwala sa mga ganito, maniwala tayo sa mga ganyan. Wala namang katotohanan, wala namang patunay, hindi naman nila kayang panindigan. Pero ang Biblia, salita ng Diyos, kahit saan mo dalhin, kaya mong panindigan.
kung nag-aaral ka. Huwag tayong umasa kay Pastor. Mag-aral tayo ng sarili natin. Pag meron kayo dinaintindihan, Pastor, ano ito ibig sabihin niya? Kasi si Joshua nga, turo ni Joshua, meditate day and night. Eh pag Sunday, nandito ba kayo ng gabi? Wala, di ba? Day lang. Eh paano yung night? Pupunta tayo kay Pastor ng gabi. Come on. Common sense lang mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, study to show thyself. Approve unto God. Siya sa atin natin yung sarili natin. Pastor, siya sa atin mo nga ako. Di ba? Mamaya magugulat tayo yung pastor niya, nagpapagaling na ng gulang. Pinalalakad niya na yung bingi. Mahirap yun mga kapatid. Tapos kayo naman, i-aiming kayo ng i-aiming. Di ba? Huwag tayong maging ignorante sa salita ng Diyos. Huwag tayong maging ignorante sa salita ng Diyos. Nilatag na ng Diyos, binigay na ng Diyos, huwag tayong maging ignorante. Yung pastor niya, naghihiling, nagbabarakad, kung ano-ano yan, hindi po yan makakunin sa Biblia. Hindi po yan applicable sa panahon po natin. Dahil nung time na yun, mga apostles na pagkakala ng disciples. After nila, wala na po. Yun ang papaliwanag ng panalangin, ng panaginip, si Joseph the Dreamer na po gumagawa. Sa panahon natin ngayon, nanaginip ako, kinausap ako ng Diyos, gamit ang pinakita ng Diyos sa akin yung impyerno. Kaya magsisi kayo. Hindi po totoo. Hindi na po gagamit ng tao ang Diyos. Dahil ang ginagamit po ng Diyos ay Biblia. Gusto mo kausapin ng Diyos? Manalangin ka. Gusto mo ang Diyos kumausap sa iyo? Magbasa ka ng Biblia. Kaya ngayon, Panginoon, ano kaya yung plano mo sa akin? Nagbukas ng Biblia. Pinindot ka na. Binasa. And Judas hung himself. Ay, naku po Diyos, nagbibiro ka naman yata eh. Tama ba yun? Hindi naman yun. Kaya, sasabihin ko sa inyo, huwag tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Tinawag tayong Christian, dapat tayo ang knowledgeable sa lahat ng nandito. Kasi yung mga hindi Kristiyano, wala mong alam yun. Ang alam lang nila, argument. Eh tayo, meron tayong argument, meron pa tayong truth. Sila argument lang, wala silang truth. Kaya mga Kristiyano, huwag tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Ngayon pa lang, kung gusto niyo talagang makilala ang Diyos, unahin niyo muna. First things first all. Kailangan unahin ninyo, dapat ligtas kayo. Kahit gaano ka pakagaling sa pagtuturo ng Biblia, pag hindi ka ligtas, maiiwan ka pagdating ng Diyos. Unahin niyo muna yung kaligtasan niyo. Pag sigurado kayong ligtas kayo, pag-aralan niyo na yung Biblia. Diba? Ayan. Meditate day and night. Umaga at gabi. Huwag tayo nakasa sa linggo. 3 hours lang pag-linggo. Lugi tayo. Wala tayo natututunan. Kaya tayo, tawag nila sa atin, basic Christian. Bakit? Mga tamad eh. Tamad mag-aral, tamad umattend ng church, tamad sa gawain ng church. Masakit. Pero yan tayo eh. Kasama tayo din. Wala pang persecution yun. Ambon pa lang, hindi ka na magsisimpa. Ambon pa lang. Hindi ka na magsisimpa. Kasi nga, maambon eh. Kasakit ako. Diba? Pero pagdating sa trabaho, kahit bumabagyo, bakit wala akong pumasok? Bakit? Wala ba kayo? Mas nagiging dependent tayo sa mundo kaysa sa Diyos. Kaya ang tao, pagdating ng dilubyo, Diyos ko, Diyos ko. Pero pag walang dilubyo, disco. Natuto tayo
Diyos pag may kailangan tayo. Kataliwas sila. Diba? Lumalapit lang sa Diyos pag tayo may kailangan. Eh pag wala tayong kailangan, hindi rin natin kailangan ng Diyos. Unfair naman yun. Dapat, may problema ka't wala, nasa Diyos ka. Yun yung pinakamaganda doon. Kaya, mga kapatid, huwag tayo maging ignorante sa Biblia. Hindi po magalingan ng target natin. Ang target po natin is yung maintindihan natin ang salita ng Diyos, maintindihan natin yung hiwagan ng Diyos, maintindihan natin para pagdating ng panahon, kasi ipapasa ng libo natin yun. Kaya yung mga bata, wala nang alam pagdating sa Biblia kasi yung nanay wala nang alam. Ano ipapasa nila sa mga bata? Anak, huwag kang magwawalis ng gabi. Anak, huwag kang huwag kang dipilenso lang kasi pag may itim na tumawid dyan na aksidente ka. Ay, sige, kukunin ka ng aswang. Yan ang pinapasa ng mga magulang sa mga anak. Kaya yung mga anak, walang alam pagdating sa Biblia. Tama? Sabi ng Biblia Proverbs 22:6 ba yun? Train up a child. Bata pa lang, turuan mo na. The way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bakit? Pagka kasi matanda na yan, kumbaga sa puno, mahirap nang tuturuan niya. Mahirap na turuan niya, kaya matatanda, hindi mo na matuturuan. Diba? Ano sasabihin mo na tanda sa'yo? Diba? Papunta ka pa lang. Pabalik na sila. Diba? Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, huwag mong hayaan na hamakin ka kung sino lang. May mga ibang churches kasi na kapag bata yung nagtuturo, ay, hindi na nakikinig. Bakit? Bata eh. Kahit po bata yan, pag yan ay nagturo, may matututunan ka dyan. Kaya wag po tayo maging ignorante sa salita ng Panginoon. Christian ka? Sige, patunayan mo sa akin yung kaligtasan mo. Christian ka? Sige, ituro mo sa akin kung nasaan ang Diyos. Christian ka? Sige, sabihin mo sa akin kung anong mangyayari in the future. Magagawa kaya natin yun? Yes, kasi may gate tayo. Kaya huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga ang tawag niya. Flood na naman, hindi na. Sa pamamagitan na po ng apoy, gugulawin ng Diyos ang mundo. Kaya maging aware tayo mga kapatid. Sabi na, be vigilant because the days are evil. Beware of false prophets, false teachers. Merong lilitaw na Kristo. Hindi. Antichrist. Bakit? Papakilala sila Kristo. Ang dami ng gumawa niya. Isa na dyan si Tibuloy. Marami na pong nangyayari sa mundo nito mga kapatid. Kaya ang challenge ko sa inyo, huwag tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Araw at gabi, nagbasa kayo sa plano. Kahit isang verse na isang araw. Hindi naman po kailangan pag nagbasa ka isang buong Bible. Kasi nung kami nasa Bible school, ganyan yung ginawa sa akin. Diba, day 1 namin ngayon, Genesis chapter 1 verse 1. Bukas, verse 2. Sunod na araw, verse 3. Sunod na araw. Eventually, matatapos mo Biblia. Ako, to be honest, nung nasa Bible school ako, 2 years. 2 years. Twice ko nabasa Biblia. Oo, cover to cover. Kasi required. Eh, paano pag hindi na required? Di ba? Kumbaga, paano yan? Tayo na lang. Kumbaga, wala na yung mga asahan kundi sarili lang natin. Kaya huwag tayo mag-ignorante sa salita ng Diyos, mga. So, sana po, nakapagbigay tayo ng challenge sa mga ganito. At sana, meron tayo natutunan kahit konti na. Kahit konti na. Yung mga verses na pinakita po natin, pagdating ng araw, magagamit nyo rin. Pagdating ng araw, maipapasa nyo rin. Huwag tayo umasa ng kay pastor. Kasi si pastor, ano niya, yan, kumbaga, yan na yung pinaka-main dish natin. Diba? Pag kumain ka sa restaurant, bukod sa main dish, merong side dish. Mag-side dish muna tayo. Marala ng sarili mo. Basa ka ng sarili mo.
Para pagdating natin sa church, ready tayo, makinig kay pastor. Di ba? Uy, parang yan yung tanong na ano sa isip ko, buti naging topic ni pastor. Di ba? Maganda sa feeling yung gano'n. Kesa yung pupunta ka sa church, tapos narinig ko yung mga young people nagtuturo doon, yung 7 days creation, hindi alam. Nagtutulakan. Hindi ko bakit ganyan, hindi. Ano tuturo nyo sa mga bata kung kayo mismo walang natutunan? Kaya bago kayo magturo sa bata, kailangan pag-aralan nyo rin. Diba? Kasi train up a child, the way he should go. Pag mali ang naituro mo dyan, buti pa yung matatanda, pag mali na ituro mo, kukurin ka agad eh. Pero pag bata, naniniwala, tignan mo yung mga bata, mas naniniwala sa teacher. Kaysa sa mga nanay. Sabi ni teacher. Diba? Kaya habang bata pa, turuan na natin. Para pag lumaki sila, kagaya natin, hindi sila ignorante. No? So tayo po ay manalangin, ang manaming Diyos, magpagpala sa lahat. Salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Salamat Panginoon sa blessings na pinagkalo mo sa amin na ito. Salamat sa magiging panahon na binigay mo upang kami makapagsamba. Salamat Panginoon sa mensahe na binigay mo sa amin. Mga o Diyos, meron po kami natutunan. Salamat Panginoon at tulungan mo kami na italuyon ng aming simbahan. Kaya hindi po Panginoon ang aming Espiritu na paunuhay. Ang aming kaalaman Panginoon, patungkol po sa Biblia, palaguin mo upang maintindihan po namin na mabuti ang bagay ng sinito mo sa amin. Muli Panginoon, pinabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapuyang at gabayan mo kami sa aming nagkakaligtasan. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, meron pong pulot tayo. Meron doon tayo natandaan. So wala na daw blood control na lang meron. Diba? Sigurado, mayroon